everyone! Good morning! This is Yoko! This is Johnny. So, nag-stop lang kami to rest, toilet, have coffee, and look at the view! Grabe yung frost. Sobrang lamig dito. We'll take you to saan? Lake Tikapu. Try natin maglakad ulit. Wait, babe. Yeah! Nawa ko to sa bahay. Diba? Tipid tips. Hindi mo na kailangan magkape sa coffee shop. Okay, bye-bye. Later. Stop over muna kami dito sa view ng Lindis Pass. It's really good. God is really amazing. Grabe, ang ganda. Parang painting lang. Wow! Sa likod. Galing ganda. Ganda sa likod, no? Negative 1 ngayon, pero tolerable naman yung weather. Kaya Because hindi the pa sun kami is out. Sun is up! Si John, kumukuha ng picture. Tinatry kumuha ng magandang photo kasi maganda po ang araw ngayon. Hindi nyo makikita guys, pero doon, pwede kang sumakay ng heli. Siguro nasa $250, pero that was before. Baka mas mahal na ngayon isang tao. Pwede kang sumakay ng heli, tapos ilalagay nila kayo sa summit. Pwede kayong maglakad doon, maglaro ng snowball. At na-try namin yun noon, but this time we're not going to do it again kasi tagtipid ngayon. Ang heli na yun, pupunta siya sa summit. First time nyo dito sa area ng Mount Cook, maganda siyang i-try. One in your bucket list. Tapos itong site na to, dito kayo mag-stop kasi mga turista nag-stop dito para kunin yung view ng mountain. Lalo na kapag mayroon siyang snow cap. Best na rin kami nag-picture dyan at saka for sure, and proven naman na maganda yung photos nyo dyan. Marami kami nakikitang Pinoy dyan. Nandun sila sa daan or minsan nasa gitna sila. But make sure, safety first. Mga sasakyan, gilid po kayo. Pupunta tayo sa, ano to? Tasman Valley? Tasman Glacier View. Ay, sa Tasman Valley tayo. Pupunta tayo sa Tasman Glacier View. In total, 25 minutes in return. So it's not bad. Hindi masyadong malayo. Pag mapunta kayo ng New Zealand, may mga signages dyan kung ano yung bawal. Bawal ang drone, bawal ang aso, bawal ang bike, fire, at camping. Very particular sila sa mga ganyan. Magandang mag-camp or dahil magandang mag-trek sa New Zealand, makikita nyo may mga rules sila. May mga signages nakalagay. May mga nilagay silang bait, pain, para sa mga pest, para makontrol yung mga pest dito. Kaya bawal din siguro yung dog kasi yung dog diba nag-sniff, baka makain nila. So be particular lang sa may mga bata. Make sure na hindi sila hahawak o hindi sila makakakain ng mga bait. Yun lang. Kapag walang grip ang sapatos mo, naku, diretso ka. Hindi din sahog ka sa halo-halo. Blue na blue ito, di ba? Pero ngayon, hindi mo ma-appreciate masyado kasi naging ice siya. Ang ginagawa mo? Trying.
after 25 minutes ng pataas na hike, andito na tayo sa view. Saan dito? Tasman Lake. Ang ganda talaga. Sobrang blue. Mas blue pa sa mata ng babe, ng jowa mo. Yun yung Mount Cook. Wow. Or Aoraki. Siya ang pinakamataas na mount or mountain dito sa New Zealand. Diba? Tama? Yeah, I think so. Tapos, yan yung Tasman Lake. Sobrang blue. Nakikita mo rin yung glacier dyan. So, we are fortunate na nakapunta tayo dito kasi hindi siya sobrang tagal na hike katulad ng Hooker Valley. So, we suggest kung hindi nyo kaya ang Hooker Valley, you go to Tasman Lake. View. Mag-drive lang kayo tapos aakyat kayo. Pataas lang talaga siya pero may mga stairs. Be careful lang. You have to wear the right shoes kasi madulas. Lalo na pag winter time. Okay guys, yan yung lake. Bababa muna kami ha. Safety first. See ya! Or the price. Yes, please. Anything else? Okay. Labial? Good. Masarap. Anong lasa ng venison? Ano? Tastes like beef. Pero, Not tasty. tastier. Venison. Pasang beef. Sarap naman. Pork na pinatoast. Ako yung kumuha nito, hindi masarap. Sayang yung $10. Hindi siya masarap. We're here in Lake Tekapo and we're going to stay here for just one night. Para mag-relax lang before ng calving. At least mayroong proper rest dyan. That's Lake Tekapo sa baba. At ang kinuha namin is ang Luminous Lake. So kung papasyal kayo ng NZ at bibisita kayo sa Lake Tekapo, I suggest or we suggest na kumuha kayo ng ganitong mga cabin-like. Ganyan siya. Have your coffee, complimentary. Mayroon kang microwave dahil malamig dito. So, ang ginawa namin, bumili kami ng some food para ako na lang magluluto ng breakfast. Yan. Tapos, meron ka ding fridge. Tapos, sa mga, may mga cup, may toaster, at saka may iba pang plates na pwede mong gamitin. Of course, your utensils. Pero, kung gusto mo magdala, why not? And then, they have this kind of blanket. Kasi nga, pag hindi kaya ng heat pump, meron kang additional na pwedeng gamitin. Pansin nyo, pulido yung pagkakagawa ng mga toilet or bathroom. Yung mga builders talagang iniista na nila na tama. At saka, hindi mo makikita yung mga patches dito. Meron kang blower kasi malamig. Ayaw mong lumabas na basa yung buhok mo. And then, you want to turn on the vanity mirror. Let's turn on and turn off.
Pwede ka mag-makeup dyan. I'll try to look for a Japanese restaurant kasi masarap may sabaw. Here at Ramen Ikapu. Mahina lang yung boses ko kasi bawal na mainit dito sa Japanese restaurant. So, spicy chicken ramen. Yeah. At miso ramen siya. Lagyan pa natin ng konting gapaw na shrimp. Dahil na-mix ito ng Thai restaurant plus a Japanese restaurant. After natin mag-pray, then it's okay to try the food. Nakahangsin. Medyo crunchy yung vegetables kaya okay siya. Big chunks of shrimp. Generous amount. And sa ramen naman. Chicken. Hello everyone! Hindi na kami nakapag end kanina sa restaurant kasi masyadong ang tahimik. Kaya sabi namin, after nito, uuwi na lang din kami. Kasi kung ipapakita pa namin yung place, hindi nyo rin ma-appreciate kasi 5:30, 6 ganyan madilim na po. At hindi nyo ma-appreciate yung lake. Kaya bukas na lang, ipapakita namin yung lake, tsaka yung view. Magbabasa muna ako. Ito yung binabasa ko ngayon. Kita ko to sa selections ni Tony G. At basa muna, tapos Netflix, and then quiet time. So, see you tomorrow, and sana magkaroon kayo ng good sleep. Bye! Hello, good morning everyone. Pauwi na po kami, pero we're just going to have breakfast. Tapos, we'll show you around Lake Tikapo. Right, babe? Yeah. Ipapakita namin sa inyo yung mga places na nai-enjoy namin. And we're not extensive travelers. We're just having a slight vacation or travel before mag-start ang calving ni John sa farm. Ginawan ko si John ng croissant na mayroong spinach at saka mayroong pastrami ham. Tapos nilagyan ko rin ng cinnamon sugar butter. And we have some eggs as well. Thank you, babe. Tapos ang gagawin ko ay cinnamon. Then, cinnamon butter. Tapos konting marmalade lang kasi matamis na yung butter natin. Ganda ng marmalade oh. Breakfast lang kami guys, and then we'll go and show you around. Okay? Bye-bye! Dito pala kami unang Mag-meet. I mean, dito siya unang dinala pala. Oh, Kasi sinundo ko siya sa airport. Tapos pumunta kami dito. We're going to look for fish and chips. Look at your nose, it's already red. It's freezing. Kaya pag pupunta kayo dito, Have proper clothes. Careful, madulas to. ayan, nakadating kami sa Fairly at nag-stop over kami sa Fairly Bake Shop. They hold one of the best pie dito sa NZ. At grabe nga yung pila, naging parang tourist spot na siya. Ang busy ng place at marami ring mga turistang naghihintay. Kumuha kami ng 4 na flavors. Mayroon kaming pork belly na mayroon pa siyang strips ng belly na crunchy or crackling as what they said. Tapos mayroon ding, wala silang venison kaya kumuha ako ng steak and cheese, which is the classic. Tapos kumuha rin ako ng favorite natin na salmon and bacon. Try natin yung
belly. Parang labanan na to ng mga pies kasi ang dami ko nang kinaing pies. Ang dami na namin nakaing pies. Pero ganun talaga pag nag-visit ka dito sa NZ, yung kasi yung pinakamabilis kainin kung ayaw mo mag-dine-in at may hinahabol kang oras. At saka yung pie nila dito, ano siya, yung pie nila classic, tapos yung quality talaga maganda. Para na rin siyang staple food dito eh, 'di ba? Nakikita nyo yung pork belly pie. Meron siyang pork cracklings. Sarap. Even yung pagkakaano niya, cracklings niya. Mahirap ma-achieve yung ganitong cracklings kasi minsan nasusunog siya, mabilis. Pero syempre, it's been years and years na itong ginagawa nila. Tapos nanalo pa sila ng award na Best Pie in NZ before. Kaya rin siguro maraming turista. Pero magalaw po kasi packet tayo. Everyone, we're having our blue cod na kinuha namin sa Cod and Hugget. We want something warm, salty, at saka syempre we want fish. Kaya blue cod talaga yung aming napili. At nilagyan ko lang ng konting vinegar, salt, and sour chips. Chippy. The butter is light, crispy. Tapos yung chunks of blue cod na talaga makikita mo. Flaky siya. It's juicy and fresh. No wonder 4.7 siya. If ever madaan kayo sa part na to, masarap siya. May pasok kami bukas, so hindi na po kami nakababa sa ibang places at kailangan po naman i-pick si King. Nakuha na po namin siya at hindi ko na rin po na-i-video dahil pagod at saka malikot na siya. Siguro excited na umuwi. At na-shower ko na rin si King. Ito at natutulog na nga po. Na-blow dry na rin siya. It was a beautiful escape for 2 days and thank you for being with us with just a slight travel and food, and hope to see you next time on Mexico. Thank you and God bless.